Samantala, kakailanganin pa ng 2 hanggang 3 taon bago tuluyang maipatayo ang higit sa 20,000 silid-aralan sa buong Pilipinas kahit pa malaki ang inilaang budget sa Department of Education nito sa 2026 National Budget. Eden Santos sa balita. Aminado si Education Secretary Sani Angara na hindi maipapatayo ang 24,000 silid-aralan sa bansa. Yan ay sa kabila ng pinakamalaking alokasyon ng Department of Education sa 2026 National Budget. Paliwanag ni Angara na kakailanganin ng 2 hanggang 3 taon bago matapos ang mga silid-aralan. Dagdag pa niya na hindi naman agad inilalabas ang budget ng Enero kundi Hunyo o sa Oktubre pa. Well, just to clarify, we don't expect all of those 24,000 to be constructed in 365 days. Kasi historically, hindi talaga nangyayari yun. But at the very least, maumpisahan yan. Idiniin din ni Angara na hindi pa malinaw kung ilan sa 24,000 na classrooms ang kayang ipatayo ng Department of Public Works and Highways. Definitely, ang plano dito is about at the most 25% will be DPWH based. So you're talking about maybe 6,000. Although sinabi ni Sec Vin sa amin na they want to be conservative and they're looking at 2,000 classrooms. So we have to really settle that with the Sec Vins and DPWH. Ilan talaga yung kaya nilang i-construct of the 24,000. Magugunita na nabunyag sa pagdinig ng Senado na 22 classrooms lang ang naipatayo ng DPWH sa nakalipas na taon sa kabila ng napakalaking backlog sa mga silid-aralan ng DepEd. For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. Giit niya Angara, dapat ay maibigay na sa kanila ang pera ng Department of Budget and Management o DBM. Naghihintay na lang anya ang local government units na makakatuwang nila sa pagpapatayo ng mga nasabing classrooms. Sila gustong-gusto nila na i-take on. They want as much of the construction to be downloaded to them. So yun, hopefully mabigay ng DBM kagad yung pera para ma-download namin sa local government. So we're talking about the possibility of 80 provinces, 160 cities, hopefully several of the 1,600 municipalities. Hindi na barangay pero hanggang municipality na lang yung pwedeng mag-construct. Bukod sa LGUs, maaari rin na niya na maging partner ng DepEd sa konstruksyon ng mga silid-aralan ang civil society organizations at non-government organizations na may napatunayan ng record sa construction para sa mga tinaguriang last mile school construction. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.